Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging, according to the Gospel of St. Matthew, chapter 24, verses 42 to 51. Ito po yung nagpahayag ating Panginoon tungkol sa paghahanda. Paghahanda dahil babalik na siya. Paghahanda dahil babalik na siya. Asan sa kanyang pagbalik, tayong lahat na kanyang ililigtas ay nakahanda. So at this point, we're not talking about God's effort to save us. We are talking about our effort to prepare ourselves for the coming of the Lord. Sabi natin, Panginoon, mapalad ang mga nagsisilbi, naglilingkod, mapalad ang mga lingkod na madadatnan ng Panginoon na handa sa kanyang pagbabalik. Dahil walang nakakaalam sino man kung kailan at kung anong oras siya talaga babalik. Kaya yung hindi nagpabaya, yung sa lahat ng panahon sila ay nakahanda. Kumbaga hindi sila nagpahinga, nagpursige, nagpunyagi, nagsikap, patuloy araw-araw. Sumikat man o lumubog ang araw, sila ay naghahanda. Dahil alam nila, sa loob nila, na talagang babalik ang Panginoon. Kaya naman, handa sila. At ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga lingkod nga madadatnan ng Panginoon na handa sa kanyang pagbabalik. Yun po yung pinakabuod ng Ebanghelyo. Ang tinutukoy po dito ay hindi yung effort of God, hindi yung kanyang pagsagip sa atin. Andyan na yun eh. Mahal tayo niya. Ang tinutukoy natin sa ating sarili. Tayo ba ay naghahanda? Yun ang tinutukoy. Paano tayo naghahanda? Ang una is individual death. Sa kanya-kanyang kamatayan natin. Dahil walang nakakaalam kung kailan tayo papanaw. Alam natin, hindi tayo forever. Alam natin, marami nang dumaan, namatay, lumipas lang. Kaya tayo, maski ng oras, pwede tayo mawala. Ang tanong, handa ba tayo mawala? No? Ang pangit kasi pag-usapan yung pag gano'n dahil morbid. Pero hindi ho. Morbid man siya, katotohanan siya nga dapat tanggapin. Na lahat tayo pumapanaw. Lahat tayo mawawala. Kaya nga may St. Peter. Oh, salamat pala sa kapatid ko. Dahil binabayaran niya St. Peter ko. Maraming salamat, Tibet. So, tayong lahat, tayo ba ay naghahanda sa ating pagpanaw? Yun ang una. Pangalawa, maaari ding hindi pa tayo papanaw, babalik natin Panginoon. Maaari din dahil wala nakakalam talaga kung kailan. At sa kanyang pagbalik, ayun, harap tayo sa kanya. Para magbigay ng kwentas klaras kung ano pinagagawa natin sa buhay natin. At ayon sa ating pinagagawa, tayo ay huhusgahan niya. He will come again to judge. At pagkatapos natin mahusgahan, kung ano man ipapataw sa atin, huhusgahan din niya lahat, bawat isa. Pagkatapos yun, saka pa lang mabubuhay ang mga patay. Saka pa lang, ang mga katawan natin, madadala natin doon. Kung saan man tayo papunta. Kung sa langit, ay naku, napagaling.
Kaya alam natin, hindi tayo perfect, so mukhang malabo sa langit. Baka sa impyerno, pwede pa. Huwag sana sa baka sa purgatorio, pwede pa, huwag sana sa impyerno. Timba ko. Well, hindi naman tayo masama para ma-impyerno. Kaya, malamang sa malamang, purgatorio tayo. Kung saan tayo ihanda para sa langit. Yun ang purgatorio. Bali, it is a station. Station lang yun eh. Station kung saan ihanda ang isang kaluluwa na maging karapat-dapat pumasok sa langit. Hindi natin alam kung gaano katagal. Hindi natin alam kung gaano ano ang paghahanda doon. Ang alam natin, andito tayo ngayon at pwede nating ihanda sa sarili natin. Yun ang maliwanag. Kaya, sana, huwag aksayahin ang pagkakataon. Maganda para sa ating muling pagharap sa Panginoon dahil siya ay pabalik na. Pangalawa, ang pinakamabisang paghahanda ay panalangin na araw-araw. Kung pwede hanggang umaga, hanggang gabi. Sa ating pamamanga, sa ating pagtulog. Dahil kung mananalangin tayo, maya-maya, ating ginagawa, dinudugtog natin ang ating sarili sa Kanya. Kaya maging busy tayo. At ating buhay, ang magiging laban, siya. Yun ang pinakamagandang paghahanda. Don't be distracted. Focus on the Lord. Yun po ang ibig sabihin yun. Huwag padadala sa tukso ng salapi nga kumita ka ng pera para maging mayaman. Huwag! Dahil focus mo, maganda ka sa iyong pagbalik. Dahil kung pera lang, ginto at kung ano, kapangyarihan, politiko ka, kapangyarihan ang hanap po. Kayamanan sa mundo, o layo ba ng laman? Yun lahat sa isang idlap, kung gugustuhin niya, wala na tayo. At last, at sa ating libingan, wala tayong madadala. Maski yung mga mahal natin, may iwan lahat. Get nyo? Kaya, ang focus natin, siya. Manalangin, umaga, tanghali, hapon, gabi. Buong araw manalangin. Because prayer connects us to the Lord. One. Number two, prayer makes our day holy. Dahil sa panahon nga ikaw nananalangin, ginagamit mo, ginugugol mo ang iyong panahon na makipag-ugnayan sa isang taong banal, sa Diyos nga banal. At dahil banal siya, yung oras na yon, kung kailan ka nananalangin, magiging banal din. At kung ginawa natin yon, nanalangin sa'yo, araw, tanghali, hapon at gabi, aabot yun sa langit, papakinggan tayo ng Diyos. At ang isusukli, ang biyayang ating pinanalanginan. Kaya, huwag magatubili. The best way to prepare is to pray. Pray without ceasing. Yung walang humpay, walang patid. Dalangin sa umaga, dalangin sa tanghali, dalangin sa hapon, dalangin sa gabi. Dahil kung ganoon, ibig sabihin yun, ang laman ng isip at puso natin, siya. At kung siya ang laman ng isip at puso natin, magiging panatag tayo. Ano ang mayari? Karugtong natin ang Diyos. Karamay natin ang Diyos. Kasangga natin ang Diyos. At ang ating mga suliranin, hindi lang ating suliranin, magiging sa kanyang suliranin din. Tutulungan niya tayong pumasan. Ngunit, kung wala siya, napakasaklap, napakapait, napakahirap. Kaya, dahil ikaw lang mag-isa eh. Diba? Wala naman. Wala kang ibang katuwang, wala kang ibang katulong. Lalo na kung sa isip, sa puso, ang kirot,
Walang iba. Kaya kailangan natin ang Diyos. Maganda. Manalangin. Maya-maya, malalangin sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi. Fill our day, our time with the Lord. By so doing, our whole day is focused on the Lord. The distraction cannot penetrate. We will be for the Lord. Matutuwa siya, kalulugad tayo. At babasbas na tayo ng mga biyaya. Dahil kasama natin siya eh. Dahil pinapalaga natin siya. Yun. At ibig sabihin ng pinapalaga natin siya, mahal natin siya. Dahil ginugugol natin ang ating oras. Ginugugol natin ating panahon. Ginugugol natin ang ating isip, ang ating lakas. Kaya nga, di ba? Mahalin mo ang iyong Diyos. Ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. At ikaw, ay kailanman hindi mawawalay sa ating Panginoong nagmamahal sa atin. Kaya maganda. Kanyang pagbabalik, maganda. Maganda. Dahil walang sino man sa atin nakakaalam kailan tayo harap sa ating Panginoon. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.